Meron po akong gustong i-share na very short word po. Connected po dito sa ating prophetic word found in 1 Kings chapter 18 verses 41 to 46. 1 King 18, 41 to 46. Babasahin ko po sa New King James Version na sabi po dito, verse 41, Then Elijah said to Ahab, Go up, eat and drink, for there is the sound of abundance of rain. Hallelujah. Pwede ba natin basahin with confidence, with faith, yung naka-underline na yun, for there is, 1, 2, 3, go. For there is the sound. Isa pa po, parang hindi confident yun eh. Hallelujah. 1, 2, 3, go. For there is the sound of abundance of rain. So Ahab went up to eat and drink. And Elijah went up to the top of Carmel. Then he bowed down on the ground and put his face between his knees and said to his servant, Go up now, look toward the sea. So he went and looked and said, There is nothing. And 7 times he said, Go again. 7 beses. Sige, tingnan mo. Sabi niya, sige, tingnan mo. May naririnig ako. Tunog ng abundance of rain. Sabi niya, wala. 7 beses na sinabi. Then it came to pass the 7th time. Come on, say that. 7th time. Kaya minsan dapat di ka tumitigil sa pangalawa, sa pangatlo, sa pang-4, sa pang-5, sa pang-6. Hindi mo alam, hallelujah, kung kailan may timing ang Panginoon. Nakakalungkot, baka nandun ka na sa pang-6, pang-7 pala, ibubuhos na ni Lord. Sayang tumigil ka. Kaya tayo magkatabi sa mga kasusuko. Come on, huwag kang tumigil. Come on, sige po, come on. Gisingin mo yung katabi mo, hallelujah, mukhang tulog na. Huwag kang susuko, huwag kang titigil. Come on, huwag kang tumigil manampalataya, huwag kang tumigil manalangin, huwag kang tumigil maniwala. Hallelujah, come on, come on, come on. Sige po, palakpakan po natin yung Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, come on, sige po. 10 segundo, palakpakan natin si Lord. Thank you, Jesus. Hindi ko po alam kung ilang taon na kayong nananalangin. But I'm here to encourage you, don't stop. Keep on praying, keep on believing. Then it came again to pass the 7th time that he said, There is a cloud as small as a man's hand rising out of the sea. Napakaliit po. So he said, Go up, say to Ahab, Prepare your chariot and go down before the rain stops you. Now it happened in the meantime that the sky became black with clouds and wind, and there was a heavy rain. So Ahab rode away and went to Jezreel. Then the hand of the Lord came upon Elijah, and he girded up his loins, and he ran ahead of Ahab to the entrance of Jezreel. Before we receive God's prophetic word, I want to preach shortly po, no, sa mensahe titled, The Rain is Coming. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Come on. 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 Hallelujah. Come on. Title pa lang, pwede ka nang mag-breakthrough. Yung ulan po sa Bible ay hindi lang basta ulan. Marami pong symbolism ang ulan. Kahit nga tayo, nakuha na natin, ay mumuran, ay blessing yan. Ano? Tingnan po natin kung anong sinasabi ng Bible patungkol po dito sa ating context, no? To give you a short historical background po nitong binasa po nating text in 1 Kings chapter 18, no? Ang naghahari po sa panahon pong ito, no, ay si King Ahab po ng Israel, ay na-impluwensyan po ni Queen Jezebel, na ang nangyari po sa season ito ay naging widespread, naging kalat po, na ang Israel po ay sumasamba kay Baal. Okay po? So may widespread ng idolatry sa panahon pong ito. Kaya po, ang Diyos sa pamamagitan po ni Elijah, God through Elijah, He declared a drought. At ang pagdideclare po ng Panginoon ng drought, ng tagtuyot sa Israel ay senyales po ng judgment ng Diyos dahil po sa kanilang kasalanan.
At doon pa lang po, ito pong ginawa ng Diyos ay malaking sampal kay Baal dahil si Baal ay, he is supposed to be the God of rain and fertility. Are you there? Makinig po, tingnan niyo itong showdown na to. Mismatch to eh. Sana ganun yung confidence na maintindihan nyo that you are on the winning side. Hallelujah. Come on. You are on the side of Jesus. Ngayon pa lang po, tutuwag ko ng sabo. Mismatch to. Ang sinasamba nila si Baal, na dapat po siya ay Diyos ng ulan. Nag-declare ang Diyos na hindi uulan ng 3 taon. So kahit anong panalangin nila sa kanilang Diyosan, wala pong match. And earlier, kung titingnan po natin sa 1 Kings 18, sa same chapter po, no? Dito po kinonfront ni Elijah yung 450 prophets po ni Baal sa Mount Carmel at pinakita po ng Diyos yung kanyang kapangyarihan na ang Diyos po natin, He is the God who sends fire, no? At kinonsum po yung sacrifice ni Elijah at doon po pinatunayan ng Diyos that He alone was God. At titingnan po natin dito, kung earlier ng chapter na to, no, yun po yung showdown sa Mount Carmel, at nakita po natin yung impact po noon, lahat sila naniwala, the people repented, and they acknowledged Yahweh as the one true God. Okay po. So alam niyo na po yung kwento, no? Kung sino yung hari, ngayon, kaya po pala may drought dahil nagbigay po ng judgment ang Panginoon sa Israel na hindi po uulan ng 3.5 years. Pero sinabi po ng Panginoon sa pamamagitan ni Elijah na sabihin mo kay Ahab, ano sabi niya po dun sa verse na binasa po natin? Sabi niya, go up, eat and drink, for there is the sound of abundance of rain. Gusto ko pong mag-pause for a while at ipakita po sa inyo yung connection po ng ating pananampalataya dahil nag-declare ang Panginoon ng drought for 3.5 years at ang Diyos din po ang may kakayanan at kapangyarihan na magpaulan. Word niya po, napigilan niya yung ulan at sa kanya pong senyales, lahat po ng gusto niyang gawin ay kaya niya pong gawin. And may timing po ang Panginoon makinig po, may timing po si Lord sa mga bagay na gusto niyang gawin sa buhay po natin. We need to learn how to trust doon sa timing ng Panginoon. We need to have faith na maghintay, faith na paniwalaan kung ano man po yung word na binaba ng Panginoon sa iyo. I don't know para kanino po itong pinipreach ko. Hindi ko po alam kung anong word yung narinig mo, kung anong word yung binaba ni Lord sa iyo last year, 5 years ago, I don't know. But meron pong timing si Lord sa lahat ng bagay. At I'm encouraging you, wag kang bumitaw, wag mong tigilan yung pananalangin mo, wag mong tigilan yung pananampalataya mo. Come on. Wag kang tumigil manalig sa Panginoon. Gising pa po ba tayo? So yung word ni Lord, balikan po natin kay Elijah, sabi po ng Panginoon na siya'y magpapaulan. At sinabi niya kay Ahab that there is a sound of abundance of rain. Hindi ko po alam kung ano yung pwede mong maramdaman habang ang Panginoon ay nagbibigay ng promise sa iyo sa kalagitnaan ng barrenness. What if natanggap mo yung word na yun, sabi ni Lord, magiging overflowing yung gagawin ko sa buhay mo. And yet, nandun ka sa gitna ng katuyuan ng barrenness. I don't know anong mararamdaman mo. Pero meron pong gustong ituro yung Panginoon sa atin ngayong umaga. From the context, from the story, number 1, is faith hears the promise before it sees the proof. Hallelujah. Again, faith hears the promise. Come on, say, hears the promise before it sees the proof. Sabi ng verse 41, go up, eat and drink, for there is the sound of abundance
of rain. Imagine, God is talking about rain sa kalagitnaan po ng drought. There is no visible sign ng rain nung sinabi po ito ng Panginoon kay Elijah. Imagine, no clouds, no wind, just dryness, barrenness. Pero yung salita po na nirelease ni Elijah na pinapasabi kay Ahab wasn't based on sight but on trust in God's word. Hallelujah. Uulitin ko po yun. Yung binaba ni Elijah na word is not based on sight. Hindi nakabase sa... No wonder sabi ng Bible, the righteous shall live by faith. We walk by faith and not by sight. Come on! Nakukuha po ba natin to? Yung mga nasa taas, naiintindihan niyo po ba to? Tinatawag ka ng Panginoon na lumakad ng may pananampalataya. Hindi ka magre-respond sa anong nakikita mo. Nasaan ka man po ngayon, kalagitnaan. I don't know if you are in a drought season, you're in a barren season, but you need to get ready because rain is coming. Come on, palakpakan mo yung Panginoon. Come on. Hindi ko alam para kanino, para saan yung pinapalakpakan po, pero nakikita ng pananampalataya ng Panginoon. Nakikita ni Lord yung palakpak mo ng may pananampalataya. Maybe you are clapping your hands for your family. Maybe you're clapping your hands for your child. Come on. Maybe you're clapping your hands for your finances. I don't know. But keep on trusting. Keep on believing. Because faith hears the promise before it sees the proof. Ang faith po precedes evidence. Kaya alam po natin yung sinasabi ng Hebrews 11, it's the substance hoped for. Hindi man nag-e-exist, hindi mo man nakikita, pero yung pananampalataya mo, it's the confident assurance. I can feel po right now, itong season na to, itong taon na, ng 2025, gusto ng Panginoon na itaas yung level ng ating faith. Hallelujah. Come on, hallelujah. Come on. Gusto ng Panginoon itaas yung level ng pananampalataya natin para po maabot natin yung gustong ibuhos ng Panginoon. Maabot natin yung mga pangako ng Panginoon sa ating buhay. Gising pa po ba tayo? Gusto ko pong tanungin sa bawat isa, what rain has God promised in your life? And are you willing to believe before you see it? Basahin mo, namnamin mo, pagpiestahan mo yung tanong yan. Anong mga ulan, anong mga pangako na sabi ng Panginoon sa iyo, ibubuhos niya? Na kahit sa sitwasyon ngayon, sa panahon mo parang mahirap paniwalaan. Pero God is calling you to believe before you see it. Believe before you see it. Believe, 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 believe. Come on. Believe, come on, believe. No wonder tinawag tayong believers. Mananampalataya. Sana po ngayong taon, nababawasan yung mga mapagduda. Sabi ng aklat ni James that ang mga double-minded person ay wala pong marireceive na kahit ano. So pag may sinabi yung Panginoon, paniwalaan natin. Even po the lot that we are praying for, sino naniniwala na malit lang yun kay Lord? Pastor, grabe, 500 million. Faith. Faith is the confident assurance. Hallelujah. Alam niyo po, oras na po na tayo ay mangarap ng malaki. Ang laki ng Diyos natin eh. Dapat minamatch mo yung pangarap mo sa kalakihan ng Diyos mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. So number 2, no? Pangalawa po, faith acts in expectation. Verse 42, so Ahab went up to eat and drink, and Elijah went up to the top of Carmel. Then he bowed down on the ground, and he put his face between his
knees. So imagine niyo po kung ano po ang pinakita po dito na nung narinig po ni Elijah yung salita ng Panginoon, siya po ay umakyat sa Mount Carmel. Hindi po yan dyan sa Bilya. Okay? Umakyat po siya sa bundok at siya po ay nanalangin. Ano po magandang gawin pag na-receive mo yung word ni Lord? After that, manalangin ka. Panalangin mo kung ano yung pinapagawa ng Panginoon na marinig mo ng malinaw, ibaba ni Lord yung blueprint para po magawa po natin at makuha natin yung pangako po na binababa ng Panginoon. Kung titingnan po natin, there's a contrast between si Ahab dito sa story and Elijah. Si Ahab po is very indifferent to the spiritual, if I may say. Dahil ang ginawa po ni Ahab, he went to eat and drink while Elijah went to pray. Doon mo makikita yung worldly responses. Merong iba sa atin after marinig yung prophetic word, back to normal, na parang walang nangyari. Pinalitan yung cover photo, lumundag, pumalakpak, nag-enjoy, grabe yung Vision Sunday. Ito yung isang klase ng mga tao. Pero merong pangalawang klase ng tao na talagang isinapuso yung prophetic word, umuwi, nanalangin, at pinag-pray paano may i-apply, paano niya malalakaran yung pangako ng Panginoon ngayong taon. Saan po kaya tayo dito? Makita natin yung posture po ni Elijah. Sa pinakita niya, ay nagpapakita po siya ng humility, bowing with his face between his knees. And that reflects submission. That reflects dependence po sa Panginoon. Nandiyan pa po ba tayo? At si Elijah po, makita natin yung persistence niya in prayer. Tama po ba? We need to understand, sabi ko nga po, pag tama po kasi yung theology natin, pag tama kung paano natin nakikita yung Panginoon, yung right, I think, the right thinking, the right theology will lead us to right living. Kaya po importante na hindi lang tayo nakikinig dito, pumapalakpak, kailangan tama yung theology mo. Nag-aaral tayo, binabasa nating salita ng Panginoon, nagpapalalim tayo kasi po yung tamang kaisipan, tamang theology, it will lead us sa tama ring pamumuhay. Kung di mo naiintindihan yung mga spiritual na bagay na binababa ng Panginoon, kala mo, ginagawa mong genie yung Diyos. Nag-pray ka lang, gusto mo, Lord. Buri mo, parang nag-wish ka lang na mamaya. Darating na, then magtatampo ka sa Panginoon. After 1, 2, 3 na nag-pray ka, hindi nangyari. Hindi po ganon. Makita po natin yung persistence ni Elijah na hindi lang po siya nanalangin ng minsan at 7 beses po siya nagpabalik-balik. Nananalangin, then pupuntan si Ahab. Nanalangin, pupuntan si Ahab. 7 beses po ito. Tama po ba? So I pray that this encourages us na tayo po ay patuloy na manalangin. Ang ganda po ng kinanta natin kanina. Sabi niya, so we'll keep on singing. We'll keep believing ba? Or we'll keep on singing until we see it. Until we see it. Ang sarap po nun. Sabi niya, patuloy akong maniniwala, patuloy akong aawit. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita yung pangakong yon. Come on, palakpakan po natin si Lord. Come on! Come on! Hallelujah! Pangatlo po, faith sees significance in small beginnings. Yung faith po ay parang isang muscle. Alam ko by this time, alam nyo na po ito. No? Maraming beses na po tayong pinag-usapan natin yung faith. And once we have this, we had a preaching po, no, na sinabi natin ang faith ay parang isang muscle na kailangan mag-grow. At kung ang faith ay isang muscle, kailangan po mag-start muna to somewhere, sa maliit. Sa verse 44, babasahin ko, then it came to pass the 7th time that he said, there is a cloud as small as a man's hand. Grabing cloud, napakaliit. Kamao po ng isang lalaki rising out of the sea. So he said, go up, say to Ahab, prepare your chariot and go down before the rain stops you.
Yung cloud po na maliit, although it is insignificant, pero nung nakita po ito ni Elijah, kahit gaano po siya kaliit, immediately Elijah recognized it as the fulfillment of God's promise. Ang panalangin ko po, buksan ng Panginoon yung mga mata po natin para makita natin yung ginagawa niya na kahit mukhang insignificant, mukhang maliit, may pananampalataya ka, ito yon. Ito yung pinagpe-pray ko. Hindi pa siya mukhang ganito, pero ganyan siya, pero naniniwala ko ito na yon. Do not despise small beginnings. Huwag niyo pong ipagwalang bahala yung mga malilit na bagay. Lahat po ng malaki nagsastart sa maliit. And even po yung pananampalataya natin. Minsan humihingi tayo ng malaki. Kaya nga minsan, ang hirap paniwalaan ng mga pangako ng Panginoon. Kasi hindi natin, alam mo yun, hindi na stretch yung faith natin eh. You're expecting na yung ganito kalaki, ay mapakaya mo ng paniwalaan. Eh yung yung daily na pagtitiwala sa Panginoon, minsan hirap tayo. Kailangan po mag-grow na tayo, kailangan mag-level up na tayo, kailangan gumraduate na tayo. Sa ibang, alam mo yon, ilang years ka na dyan, dapat mag-level up ka na. Gising pa po ba tayo? Let us not despise small beginnings. Si Elijah po, hindi niya hinintay na lumaki muna ito. Tingnan ko nga. Ang liit pa lang pero nag-act na po si Elijah. He trusted that the small cloud was the precursor to the abundance po na pinangako ng Panginoon. Gusto ko pong i-challenge ang bawat isa ngayong umaga. Do you overlook small signs of God's work in your life because they seem insignificant? Sana po wag nating may pagwalang bahala. Wag po sana nating wag pansinin yung mga maliliit na bagay na sinisimula ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Pagtiwala po tayo kahit gaano po kaliit yan. Faith sees potential in the small clouds. And it trusts God to bring the fullness of His promise. Pang-apat po, faith, sabi ko nga po kanina, it trusts in God's timing. Ang faith po ay hindi laging sinasabi mo na, yes, it depends on the context. We believe it right now, no? Naniniwala tayo, faith is now, yes. Pero we need to understand, again, hindi ibig sabihin na niwala ka at nanalangin ka ay mangyayari po ito sa timing natin, hindi po. Sa timing pa rin ng Panginoon. Verse 45, now it happened in the meantime that the sky became black with clouds and wind, and there was a heavy rain. Bago po dumating yung heavy rain, meron munang maliit na cloud. The rain didn't come gradually. Pero ito po'y matindi. It arrived as a sudden, overwhelming downpour. Ang gusto ko pong pakita dito, alam niyo po that our God is a God of also suddenlies. May timing si Lord, pero open ka rin dapat na kilalanin ng Diyos mo na ang Diyos mo ay the God of suddenlies. Palakpakan po natin yung Panginoon. Mag-ready po tayo. May mga suddenlies na gagawin ng Panginoon ngayong taon sa buhay po natin. I declare it, even sa family natin, corporately, sa Darak City Church. May mga suddenlies na gagawin ng Panginoon. Ang tanong, are you prepared to receive His blessings when they arrive? Kaya nga tinitrain ka ni Lord eh. Every day, magtiwala ka, manalangin ka. Kasi hindi mo alam, malay mo yung araw na yan, gumising ka, para sa'yo ordinaryong araw. Hindi mo alam, yan na pala yung araw ng suddenly. Yan na pala yung araw ng breakthrough mo. Yan na pala yung araw ng restoration mo. Yan na pala yung araw ng healing mo. Keep on. Tama po ba? And lastly, number 5, last na.
Faith moves boldly with God's power. Come on, say, faith moves boldly. Come on, say that word, moves. Gumagalaw. Yung papatay-patay, walang nakukuha yan. May word na si Lord sa'yo, alam mo na nga. Some of us, we don't need a new word from the Lord. Hingi tayo na pala. Alam mo yun, parang kinakalap mo lahat ng word ni Lord, direction. Ang daming ang binigay na word ni Lord sa'yo, wala kang mang ginagawa. Hindi mo ginagalawan, tapos ngayon, bago na naman na word. No, we need to act on it. Faith moves boldly. Verse 46, then the hand of the Lord came upon Elijah, and he girded up his loins and ran ahead of Ahab to the entrance of Jezreel. Imagine niyo po to. For me, this is a supernatural empowerment po ng Panginoon. Imagine si Ahab ay kasama po, ay siya po'y nakasakay ng chariot niya. At si Elijah po ay tumakbo. At alam niyo po ba, na-outrun niya. Naunahan niya si Ahab, na kung saan si Ahab po ay naka-chariot. Hello? Nakita niyo po yung empowerment ng Panginoon na pag may pinapagawa talaga yung Panginoon sa'yo, siya din yung magbibigay ng power and strength and anointing. Come on, hallelujah, pakinggan niyo po ito. Ano mang ipapagawa ng Panginoon sa'yo ngayong taon, kasama po yung provision ni Lord. Come on. Sige pa, palakpakan natin si Lord. Huwag kang matakot mag-yes. Huwag kang matakot sumunod. Huwag kang matakot sumuko kay Lord. Kasama po yung provision niya. Alam mo, hinihintay ni Lord sa'yo, yung yes mo lang. Yung yes mo lang. Mag-obey ka lang. Yun lang po. At siya na po mag-empower sa atin. I want to ask this question. When God empowers you, or this is another question, a statement, rather, when God empowers you, it's not just for you or for your benefit, but for His purpose. Ang taong pong ito, pag na-receive mo yung prophetic word, hindi po to para lang basta sa'yo. Pakinggan niyo po to. Gusto ko maintindihan niyo to. Ang mga prophetic word, yes, word yan ng Panginoon sa church, you can receive it at tanggapin mo yan as a personal word, yes. But lahat pong yan is all for His glory. All for His name's sake. Ang may tataas po ay walang iba kundi ang Diyos. Ang karangalan ay sa Kanya. Ang papuri ay sa Kanya. At ang panalangin ko po, magkaroon tayo ng humble heart. Na pag dumating yung suddenly, dumating na binuhos ng Panginoon yan sa'yo, sa pamilya mo, sa atin. Mabilis po tayo na itaas yung kamay natin na, to God be the glory. Sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang kapasalamatan. Ano man po ang ibubuhos at idadagdag ng Panginoon, ano man pong gagawing milagro ng Panginoon ngayong taon, it's not just for your benefit, but for your purpose. So ito pong story ni Elijah ay story po na tinutulungan tayo paano tayo mag-respond pag nagbigay ng words si Lord. Mag-respond ng may pananampalataya. Na huwag tayong sumuko, na patuloy tayong manalangin. Dahil siya po yung Diyos na hindi nagsisinungaling. At gaya po ng mga kinakanta natin kanina, hindi niya tayo nilid sa taong ito para iwan niya tayo. Hindi noon, hindi ngayon, at hindi rin bukas. Because He has promised that He will never leave us nor forsake us. Palakpakan po natin ang Panginoon right now.